Ang sabi nga nila, ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, sa kasaysayan, ang kasalanan ng tatay, wala sa kalingkigan ng kasalanan ng anak. At karapalan na. Pero tingnan niyo po, ilan lang tayo na nandito. Paano tayo mananalo kung wala po tayong madadala, maski man lang sana mga kamag-anak natin. Sa panahon ho ngayon, napakahirap ipaglaban ang para sa bayan. Ang hirap ilaban ang katotohanan dahil ang Pilipino, sabi nga, inuuna ang survival. Ang kalaban po natin ay ang sarili rin po nating mga kababayan. Napaka makasarili ng Pilipino ngayon kaysa yung maka-Pilipino noong araw. Mahilig, buti pa sa cellphone, madalas may selfie. Pero pagkausapin, ayaan sa bayan, para kang nakipag-usap sa mga tao. Ang pagbabago po magsisimula sa ating sarili. Sino ba ang kasama ng ating sarili kung hindi yung immediate family natin? Immediate family at susunod yung kapitbahay natin. Kung tayo ay may kredibilidad, sigurado ko sasamahan tayo. Baka naman kasi ang nananawagan ngayon na ibagsak ang administrasyong ito ay may kanya-kanya ring sariling motibo. Alam niyo po, ang Diyos, hindi ho natin pwedeng mapaglihan. Siguro, una nating baguhin ang sarili natin. Pag nakita kasi ng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay natin, na worth tayong samahan, sasama sila. Si Bibi Sara, hindi titindig. Dahil alam niya rin, pag tumindig siya, baka mas marami ang makinabang na nakinabang na noong panahon ng kanyang tatay. Tayong mga leader, dapat tayo mismo makitaan na sincero tayo sa ating pinananawagan. Madaling magsalita, madaling magpainit, pero may resulta pa. Alam nyo, ano pang katibayan ang gusto nyo na ang administrasyong ito wala nang nagawang kabutihan sa kanyang mamayan. Imagine po, yung Senadong ito yung kauli-hulihan nating pag-asa na makamit natin ang ating demokrasya. Ito rin yung kauli-hulihan na institusyon na lumalaban sa kawalanghiyaan ng administrasyon ito. Ngayon, kung hindi natin poproteksyonan ang mangilan-ngilan nating politiko, ano na ang mangyayari sa bayan natin? Kayo po nandito ngayon, tatanungin ko po,
Bukal ba sa kalooban nyo na nandito kayo? O baka nandito kayo dahil napilitan kayo dahil hindi nyo matanggihan ang taong nagpapunta sa inyo rito. Kasi pag bukal kayo na nandito, attentive kayo, nakikinig kayo, nanunuri kayo. Ngayon, kung wala sa puso nyo ang pakikipaglaban sa demokrasya, paano tayo mananalo? Eh ang kalaban natin, lahat ng armas, lahat kung ano ang merong isang demonyo nasa kanila. Di ba ano ba sabi? The money is the root of all evil. Kaya po, hanggat hindi tayo titindig na bilang isang tunay na Pilipino, hindi tayo mananalo sa labang ito. Ang ating mga kapulisan, hirap na hirap din po yan. Pero dahil meron silang tungkulin, sinumpaan nilang tungkulin, obligado silang nandyan. Nananaig na po ang demonyo sa bayang ito. So ang kailangan natin dito, tayo mismo, iksaminin natin ang sarili natin. Hanggat hindi natin nakapakita sa kapwa natin ang isang tunay na Pilipino, kahit araw-araw tayo na nandito, walang mangyayari. 32 days na kami ngayon nandito. Nakakalangkot, nakakapanghina, pero kailangan maging matatag kami para sa bayang ito. May gusto pumunta, walang pamasahe, naghahanap ng sponsor. Ay yung sponsor ngayon, mas magugulang sa atin yan. Hindi magpapakawala ng pera yan hanggang wala silang makukuhang kapalit din. Papalitan natin ang politikong nakaupo, pero maraming politikong pulpul din na nakaabang sa pagkakataong ito. Tama. Magpapagamit pa ba tayo? Kailangan taong bayan na ang magising. Kukunti man tayo ngayon, pero pagtapos ng paghaharapan natin ito, yung puso nyo, isip nyo, magising, palagay ko, bawat isa sa inyo, kayang-kaya nyo mag-multiply na kahit 10 tao kayo. Hindi ba natin kayang magsakripisyo ng pamasahe papunta rito? Kailangan pa bang sunduin? Kailangan pa bang ihatid? Pagkano ba ang halaga ng isasakripisyo natin kaysa nangyayari sa bayan natin? Lahat, makakaliwa man, maka-Duterte man, makadilawan man, makapingkian man, pera-pera na lang ba? Pera-pera na lang ba tayo? Nawala na ba yung pagiging Pilipino nyo? Paano na yung mga susunod na henerasyon?
Sa tingin nyo ba, tatagal pa ng 3 taon ang pondo ng bayang ito sa nangyayari ngayon? Bangat na lang ang hindi nakakaramdam ng krisis ng bayan natin. Ako, saludo ko, karamihan sa tumatayo kayo dito kababaihan. Dahil ang kababaihan, mas ramdam nila ang krisis ng bayan. Hindi eh. Yan sa grupo na nga. Sa loob ng May kan nga eh. Kanina nangyayari yan. 32 araw namin dito, Ay hindi, para sa DRS lang to. nakita ko iba ang paninindigan ng Ngayon, kababayan. bumalik ako doon. Doon ako sa babae ng hinga. Kaya naman pala, Yung lalaki nagsabi sa ang akin asawa kanina, niyo, tumingin sa akin eh. Gusto nang sabihin na, bibilhin ko na lang. Di ba? ako po, Kasi dito, tatayo dito, ang ikon dyan kanina, yung hindi ang pananawagan ko na bumaba alam mo yung tubig. ang bangag na administrasyon. Nandito ko, ang panawagan ko, tagtagan nyo pa ang pagiging Pilipino nyo. Tagtagan nyo pa ang pagiging tao nyo. At higit sa lahat, dagdagan nyo ang pagiging Kristiyano nyo. Hindi ako nagbidiran sa Babalat ang bansang ito dahil may tumatayo Humingi ka doon. sa loob ng 32 days, may tumatayo dito kahit mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan na lang yan, pero pure naman ang puso nila. Kaya kayo pong nanunood sa inyong mga tahanan, hinahamon ko po kayo. Kayong may mga anak na pinag-aaral, kayong may mga magulang, mga nanay na bagong silang ang inyong mga anak. Gusto niyo ho ba yung dinalasan natin, ipadanas nyo sa mga anak nyo? Hindi na ho tatagal pa ng ilang taon, pangkarote na ang bayang ito. Ang dami nating pera, mali-mali ang pera, hindi lumalabas dahil nakatago lang sa kanilang tahanan ang perang para sa bayan. Kaya ako, bilang isang Pilipino, bilang isang tatay, may pamilya, may anak, may apo, may kamag-anak na hirap din sa buhay ngayon. Kaya na lang umutang sa akin. Gusto niyo pa ba ang nangyayari sa pamilya natin at sa bayan natin? Kailan kayo gigising? Kailan kayo kikilos? Kailan kaya? Hayaan nyo na lang ba magwagi ang kasamaan? Alam nyo, itong mga naka-orange na to, 28 years ko nang kasama as volunteer ng Quezon City Anti-Crime. Sila yung hinamak ni Ben Tulfo. Na nagbabantay daw kami sa Commonwealth Avenue at sa Quezon City, nangahabol ng mga snatcher at hold-upper. Binabayaran daw ba ito? Tumanda na ho
ang mga membro ng Quezon City Anti-Crime. Pero ni Perol, galing sa bayang ito, wala akong natanggap yan. At karamihan po sa inyo rito, lalo na yung natutulog, tumitindig, hirap na hirap din. Ang hirap kaya nung hindi ka naliligo. Ang hirap kaya hindi mo nasisilip ang pamilya mo. Ang hirap kaya sabihan ka ng asawa mo, anak mo, tatay, ano ka ba? Mas inulan mo pa ba yan? Kaysa sa amin? Maraming hindi nakakaintindi. Pero saludo ako sa mga taong tumatayo para sa bayang ito. Kayo ang nagbigay lakas sa akin na tumindig at samahan kayo sa labang ito. Nawa, lalong-lalo na yung kapwa senior citizen ko, nagkukwentuhan na lang. Sana po, bayan ko, kababayan ko, magising po tayo. Bakit hindi natin mapapatalsik sa pamagitan ng people's power ang mas masahol pa sa tatay? Ang sabi nga nila, ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, sa kasaysayan, ang kasalanan ng tatay, wala sa kalingkingan ng kasalanan ng anak. Kaya lang, tulog pa rin kayo. Sila. Sila kayo, pero ayaw nyo kumilos. Pag nakipag-maritisan kayo sa mga kapitbahay nyo, di isa ang sinasabi nyo, ang hirap ng buhay ngayon. Hindi ko pa nai-enroll ang anak ko. Nag-iisip pa ako kung kay nino mangungutang. Ma-enroll man ang anak, wala pa rin akong school supply sa mga anak ko. Hindi mangyayari yan kung yung ating pinili ay tapat sa tao. Makakamit natin ang pagbabagong ito, pero ang pagbabago magsisimula sa sarili natin. Magsisimula ang pagbabago sa sarili. Para makamit natin ang kalayaan ipinaglaban ng mga ninuno natin. Mas masarap lumaban yung mga ninuno natin noon dahil ang kalaban natin noon tayo. Mas mahirap ang labanan ngayon dahil ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naway po kahit paano magising po tayo. Ang laban ito, laban nating lahat. Laban ng bawat miyembro ng pamilya natin. Samahan natin ang puso, sakripisyo, palagay ko, makakamtan na natin ang kalayaan ng bayang ito at kalayaan ng taong bayan. Happy Independence Day po.